Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako nga po pala si Jasmine. Naninirahan dito sa Isla ng Panay sa kasalukuyan. Isa ako sa mga masusugid mong tagapakinig simula nung pandemic pa. Sa ngayon, ay ang pamangkin kong dalaga na lamang ang siyang palagi kong kasakasama sa bahay. Matandang dalaga na kasi ako, Sir Seth. Nagsimula ito dahil sa isang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan. Magpa sa hanggang ngayon, na naging dahilan kung bakit takot na takot ako at hindi na ako nakapag-asawa pa. Magpasa hanggang ngayon. Nangyari ang karanasan kong ito, dekada 90 mahigit, malapit sa lugar ng Abuyog, Leyte. Nasa edad 20 na ako ng mga panahon na yon. Medyo liblib ang baryo kung saan kami naninirahan ng aking pamilya. Masasabi kong literal na probinsya na talaga noon ang baryong tinitirahan namin. Sa kadahilan ng malayo-layo pang agwat ng bawat kabahayan sa isa't isa. Nagsisilawakan rin ang mga bakuran ng kabahayan noon. May kalapitan lamang din ang baryo sa pamilihan, pero kailangan mo pang lakarin dahil hindi pa gaanong nadadaanan ng lugar namin noon ng mga sasakyan o motor. Hindi naman sa nagbubuhat ng bangko, Sir Seth. Pero aaminin kong bata pa lamang, hindi ko na maipagkakailang may angking kagandahan akong taglay. Kahit na morena lamang ang kutis ko. Makinis ang balat at may katangusan ng ilong ko. Idagdag pa ang hanggang bewang at bagsak kong buhok na alagang-alaga pa ng aking ina. Isang araw noon, umaga pa lamang ng bisperas ng piyesta sa aming nayon, tumutulong na ako sa mga nagsasabit na mga banderita sa bungad ng baryo. Nakasanayan na kasi namin na sa tuwing sasapit ang kapistahan sa baryo, tulong-tulong ang mga kabinataan at kadalagahang mag-ayos na mga palamuti. Halos lahat kaming mga kadalagahan ay tulong-tulong sa pagpapaganda. Ang mga matatanda naman ay abalang-abala rin sa pag-aasikaso ng mga pangsahog at lulutuin bago sumapit ang piyesta. Habang abala ako sa pag-aabot ng mga banderita sa lalaking nasa itaas ng poste, bigla na lamang may sumagi sa akin noon. Kaya naman nabitawan ko mga hawak-hawak ko at nagkalat yun sa daan. Ala, nako, pasensya ka na binibini ah. Hindi ko sinasadyang masagi ka. Rinig kong paghingi ng paumanhin ng lalaking sumagi sa akin. Ayos lang. Sa susunod ho, mag-iingat na lang kayo ah. Tugon ko. At agarang pinulot ang mga banderitas sa lupa ng hindi man lamang tinatapunan ng tingin ang kung sino mang bumangga sa aking lalaki. Maya-maya pa'y napatigil ako sa ginagawang pamumulot. Nang sa hindi sinasadya, nahawakan ko ang kamay niya. Dadamputin na sana nito ang banderitas na kukunin ko. Parang pelikula yon. Agaran akong napatingala at napatingin sa nagmamayari ng kamay na ito. Ako na yung kukuha niyan, binibini. Ako naman yung may kasalanan kung bakit nalaglag yan eh. Kaya dapat ako'y mamulot. Pinagpatuloy na nito ang pagdadampot sa mga kagamitang nalaglag. Sa hindi malamang dahilan, saglit akong napatulala nang makita ko ang mukha ng lalaki noon. Tila ba biglang bumagal ang galaw ng paligid ko at tanging nakatuon lamang sa lalaki ang aking atensyon. Pakiwari ko, para akong nahipnotismo ng panandalian. Mukha kasing banyaga at halatang dayuhan lamang sa baryo namin ng lalaki. Kaya naman unang tingin ko pa lamang dito, masasabi kong talagang nabighani na kaagad ang loob ko noon. Mas lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ko nung masilayan ko ang mga ngiti sa labi ng binatang ito. Ayos ka lang ba, binibini?
Parang nangangamatis ang pisngi mo ah. Naiinitan ka ba? Tanong niya. Sinabi ko namang ayos lamang ako nun at natatarantang umayos ng tayo. Magsasalita na sana ang binata nang bigla akong marinig ang boses ni Enrico na nakailang beses nang tinatawag ang pangalan ko. Nung lingunin ko nga si Enrico ay nakita kong madilim ang kanyang mukhang nagmamadaling maglakad papalapit sa akin. Tinanong ko si Enrico kung anong kailangan niya. Saglit na tumingin sa akin si Enrico bago muling tiningnan ng lalakit. Nakatiimbagang pa na para bang nagpipigil lamang siya ng gigil na nararamdaman. Muli kong tinanong si Enrico kung bakit ako tinatawag nun, kung anong kailangan niya. Saka pa lamang siya tumugon. Itinuon niya ang atensyon sa akin. Napalitan ng maaliwalas na mukha ang kaninang madilim niyang pagmumuka. Hinawakan niya ang braso ko bago marahang hinila palayo sa gwapong binata at may mga sinabi siya. Sino yung lalaking kausap mo? Ngayon ka lang yata siya nakita dito sa lugar natin ah. Magkakilala ba kayo? Tanong niya. Ang sabi ko naman ay hindi. Gaya niya ay doon ko lang din siya nakita sa baryo. Kinuwento ko sa kanyang nasagi niya mga bitbit kong banderitas kaya humingi ito ng tawad at tinulungan ako noon. Tiningnan ako ng makahulugan ni Enrico na para bang nagdududa siyang may hindi pa ako sinasabi. Enrico, huwag mong sabihin pinag-iisipan mo ng hindi maganda yung binatang yon. Wala siyang ginagawang masama sa akin. Kilala pa naman kitang lalaki ka. Sabi ko. Kumbaga inunahan ko na kung ano man ang tumatakbo sa isipan ng kababata ko. Sumeryoso muli ang mukha ni Enrico. Tapos ay pinagsabihan akong sa susunod raw. Dapat ay hindi ako basta-bastang nakikipag-usap kung kani-kanino. Lalo na kung hindi ko naman kilala. Nang mga panahon din kasi na yon, may balitang may nakasagupa umano na kung anong masamang tao yung kapitbahay namin. Pangalanan na lamang natin itong Anton. Nangyari ito nang ginabi siya sa inuman. Napaismi daw sa kababata ko. Sabi ko, ginudge na kagad yung lalaki yun samantalang hindi naman sigurado kung yun nga yung kung anong may gawa nun kay Anton eh. Ayon kasi dito sa kapitbahay namin na ito. Nung umuwi siya ng gabi na lasing, may humabol umano sa kanya na hindi niya maintindihan nun. Nung una, akala niya yung tao na may masamang gagawin. Pero habang tumatagal umano, tila ba tumatakbo na ito gamit ang dalawang paa nito at dalawang kamay nun. Parang aso. Ganon. Sinabi ko naman kay Enrico na walang masama sa pakikipag-usap sa taong hindi kakilala. Kumbaga, bastos ko naman kung hindi ko papansinin ng taong humihingi ng tawad doon dahil sa nagawa niya. Ikaw talagang babae ka. Para kang sira. Alam ko namang hindi masama makipag-usap. Akin lang, maghinay-hinay ka naman dahil baka mamaya niyan. Hindi mo alam, may binabalak na pala yung taong yun sa'yo. Ibis na magreklamo ka pa, makinig ka na lang sa akin. Ayoko lang na mapahamak ka. Anya, at ginulo ang buhok ko na parang paslit noon. Medyo nainis ako sa ginawa niyang yon. Kung kaya naman mas lalo ko lang siyang pinagtirikan ng mga mata. Noon ngang nagpaalam na sa akin ang kababata ko. Muli kong naalala yung gwapong binata. Agad na bumalik ako sa kung saan ko nakausap ang binata kanina. At hindi na naisip pang babala ng kababata kong si Enrico. Sakto namang pagbalik ko, naroroon pang binata ko kaya't nabuhayan ako ng loob noon. Sa unang pagkakataon kasi Sir Seth, para bang may kung sino ang nagtulak sa aking isiping kausapin ng binata at magpakilala. Tagos sa kabilang tenga ko ang babala ng kababata ko. Nang araw na yon, napag-alaman kong Patrick ang pangalan niya. Bagong lipat lamang ito sa amin.
Ilang minuto din kaming nag-usap at maraming personal na bagay ang nasabi sa akin ni Patrick. Habang lumilipas ang ilang minutong pag-uusap namin noon, nakagaanan ko na kaagad siya ng loob dahil sa may pagkamadaldalang binata at para bang matagal ko na siyang kakilala kung makipagpalitan ng usapan noon. Araw ng kapistahan, gabi ng sayawan. Inaasahan kong dadalo ang binata sa kasiyahan sa bulwagan ng baryo. Hindi naman ako nagkamali gawa ng makalipas ang ilang oras ay dumating nga ito. Nang gabing yon, mas lalo pa kaming nagkakilala at nagkalapit sa isa't isa. Naging mabilis at mapusok ang mga naging pangyayari sa pagitan naming dalawa ni Patrick. Lumipas lamang ang ilang linggo. Alam kong may puwang nasa puso ko ang binata. Hindi ko yun may pagkakaila. Noon ngang sinabi sa akin ng binatang aakit siya ng ligaw, ay agaran ko yung binanggit sa aking ama. Nga lang, bigla na lamang tumutol si tatay noon. Pinagtaasan niya ako ng boses. Hindi pwede. Hindi ako papayag na tatapak dito sa pamamahay natin yung taong yun, ha. Walang ligaw ang magaganap. Hindi ako papayag na manligaw sa iyo yung Patrick na yon. Tinanong ko ang aking ama kung bakit hindi pwede. Gawa ng mabait naman si Patrick. Basta, hindi pwede. Tapos ang usapan. Hindi ko maintindihan ng aking ama kung bakit ganun na lamang siya kung tumutol. Kapag tinatanong ko naman kung ano ang dahilan, ayaw niya namang sabihin. Makinig lamang daw ako sa kanya. Wag na wag ko siyang susuwayin. Kilala ko man ang ugali niya kung paano magalit noon. Nilingon ko ang aking inat sa pamamagitan ng pagmamakaawang tingin. Humingi ako ng tulong dito na kumbinsin ng aking amang pumayag na ito na umakyat ng ligaw ang binata sa akin. Humiling-iling ang aking ina't nagwikang wala daw siyang magagawa kung nais ng aking amang huwag paakyatin sa pamamahay namin ang binata. Kahit na ano pa man ang gawin kong pakiusap, ayaw talaga ng mga magulang ko. Ayaw din naman nilang sabihin sa akin ang rason kung bakit kaya't naiinis na tinalikuran ko na lamang sila't pumasok na sa silid tulugan. Malinaw ko lang, Sir Seth, ha. Ibang-iba ang pagmamahalan ng mga panahon na yon. Damay talaga yung mga magulang. Wala kang takas. Ngayon kasi may social media na. At yun na nga. Isang araw, masinsinan at may nahon kong kinausap ang binata. May kalungkutan man akong nararamdaman dahil sa gagawin ko. Pero, mas matimbang pa rin sa aking sundin ang mga magulang ko. Lalo na si tatay. Una ay humingi ako ng tawad sa kanya. Sinabi ko na ayaw kong umasa siya. Anong ibig mong sabihin, Jasmine? Hindi kita maintindihan. Sinabi ko sa kanya na hindi ako tumatanggap ng manliligaw noon. Na marami pa akong nais gawin sa buhay ko. Kaya't sana'y maintindihan niya. Napansin kong nabigla ang binata sa sinabi ko. Siyempre, sa tagal naming magkasama at alam kong ramdam niya rin kung anong nararamdaman ko. Kaya kung ano man ang sinabi ko ng mga oras na yon, hindi niya inasahan. Teka, sandali lang, Jazz. Bakit ganun? Ang ibig kong sabihin, pwede mo namang hayaan mo ako munang ligawan ka, di ba? Naipakita ko sa'yo kung gaano ako kaseryoso. Sana naman paintulutan mo ako. Hayaan mong ligawan kita. Pakiusap niya't hinawakan pa ang kamay ko. Pero agaran kong hinawi yon. Hindi ako makatinging humingi ng tawad sa kanya't inulit muli ang sinabi ko. Hanggang sa nagulat ako nang bigla niyang hawakan ng kamay ko, Sir Seth. Magkabila ang braso yon. Matalim ang mga mata niyang nagwikang hinding-hindi umano siya papayag na may ibang lalaki umanong umangkin sa akin noon. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ako nakukuha. Kahit sa marahas na paraan.
Gagawin niya umano ang lahat nun. Nagmamakaawa ako sa kanya gawa ng nasasaktan ako. Pilit na inaalis ang kamay ng binatang mariing nakahawak sa balikat ko. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ni Patrick na para bang nanggigigil siya sa sobrang galit nun. Tuloy, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot at maalarma sa sarili. Alam mo yung pakiramdam na parang bigla ka na lang niyang sasapakin o kaya may gawin siyang hindi maganda sa akin nun. Saglit pa akong nagpalinga-linga at inalam ko may tao bang napapadaan. Swerte naman, Sir Seth, dahil may mangilan-ngilang tao naman ang dumadaan malapit sa kinaroroonan namin ni Patrick. Tandaan mo yung sinabi ko. Hindi ako papayag na makita kang kasama ng ibang lalaki maliban lamang sa akin. Galit ni Patrick nun. Doon pa lang, bigla na lang naglaho na parang bula ang pagiging maginoo ng binata. Nung bitawan ng binata ang kamay ko, bahagya akong napaatras. Galit na galit nang tumalikod si Patrick at naglakad ng palayo doon. Sinubukan ko siyang tawagin para sana'y magkausap man lamang kami ng masinsinan at hindi yung aalis siyang galit pero hindi niya man lang pinansin ang pagtawag ko. Dire-diretso lamang siyang umalis nun hanggang sa tuluyan na siyang makalayo. Ilang araw ang nakalipas, hindi ko na nakikita pa ang binata. Ang akala ko'y maayos ng lahat at tanggap na ni Patrick ang ginawa kong pagtanggi ukol sa panliligaw sa kanya. Kaya naman kahit papano, napanatag na ang loob ko nun. Nang malaman naman ng kababata ko ang tungkol sa ginawa kong pagtanggi sa panliligaw ni Patrick, napansin kong hindi maitago ang tuwang nararamdaman ng kababata ko na yon. Tama lang ginawa mo sa taong yon. Hindi siya nababagay sa'yo. Anya pa. Isang araw, habang nakaupo at nakapamintana ay natanong kong nagmamadaling lumapit sa akin ang kaidaran kong kapitbahay na si Jana. Dinaanan niya nga lang at hindi binati ang aking inang nagwawalis sa bakuran ng bahay noon. Tinanong ko si Jana kung anong meron gawa ng parang aligagang-aligaga siya. Kung makapaglakad kulang na lang, liparin niya yung daanan nun makarating lang sa loob ng bahay. Saglit na tumingin ang dalaga sa aking ina bago nagsalita sa mahinang boses ng, "Alam mo na ba yung balita?" Tinanong ko kung tungkol saan. Ang sagot niya, hindi umano tungkol saan, kundi tungkol kanino. Pinandilatan ko siya ng mga mata at nagwikang diretsahang sabihin niya sa akin kung ano man ang balitang nais niyang sabihin. Hindi yung bibitinin niya pa ako at paghuhulayin. Tungkol umano ito sa binatang Dayo. Siyempre walang iba kundi kay Patrick. May nakakita umano dito kay Patrick na nanggaling sa may kakahuyan. Duguan. Maraming sugat ang katawan. Mabuti na lamang umano at may sumaklolo sa binatang yon kaya nadala kaagad siya sa bahay ng tiyuhin niya. Kinabahan ako nun, nag-aalala at hindi makapaniwala sa narinig. Tinanong ko si Jana kung anong nangyari sa binata at bakit sugatan yon. Ayon naman dito, inatake umano ng aswang ang binata. Ayon na rin umano sa kwento niya doon sa kapitbahay naming nakakita sa paanan ng gubat at tumulong sa kanyang madala sa tiyuhin niya. Kinamusta ko yung kalagayan niya noon. Kung nasa maayos na ba ito at nadala ba sa pagamutan. Umiling-iling ang dalaga at nagwikang, hindi daw. Ayaw daw kasi nitong dalhin sa pagamutan dahil ang tiyuhin na lamang ng binata umano ang gagamot. Nagtatakang tinanong ko ulit si Jana kung bakit ayaw magpadala gayong. Ang sabi niya pa nga, maraming sugat si Patrick noon. Tsaka isa pa, kung marunong bang manggamot ang tiyuhin ni Patrick.
Nagkibit-balikat si Jana at sinabing hindi niya alam kung marunong bang gumamot ito. Pero kahit na anong pilit daw kasi ng mga kapitbahay sa dulong baryo, nadalhin sa paggamutan ng binata. Ayaw daw umano. Teka Jasmine, hindi ba't nagkakausap kayo palagi ng binata? Palagi ko kayo nakikita at magkasama nun eh. Nagtataka na nga lang ako bakit parang nito mga nagdaang linggo, hindi ko na kayo nakikita magkasama. May pagkatsismosa ka rin ano, Jana? Sa dinami-daming tao dyan, ako pa talaga yung palagi mong napapansin. Natawa na lamang itong kapitbahay namin na ito. Pero ayon sa kanya, mukhang patindi na umano ng patindi ang mga kababalagang nangyayari sa lugar namin. Nung nakaraan lang umano, yung isa pa naming kakilala o kalapit bahay na si Mang Noel, may humarang daw sa kanyang malaking hayop at hindi niya matukoy-tukoy kung anong klaseng hayop yon. Nung sinubukan niya umanong lagpasan ang hayop na humarang sa kanya, hinabol umano siya, tapos may bigla na lamang humuning wakwak nun. Magmula noong ibalita sa akin ni Jana ang tungkol kay Patrick, palagi na akong may napapansing tao sa labas ng bakuran namin. Lalo na kapag nag-aagaw ang liwanag at dilim. Pakiramdam ko ay parang pamilyar sa akin ang bulto ng tao pero hindi ko maisip kung sino yon. Pakiwari ko ay nagmamasid lamang yun sa bahay. Kapag naman pumapatak ang hating gabi, nagigisnan ko at nararamdamang tila ba may nagpupumilit magbukas ng bintana ng kwarto ko. Kakaiba rin ang pakiramdam ko tuwing nagigising ako ng hating gabi. Yun bang bigla na lang akong kinakabahan ng walang dahilan. Magpaganon pa man, pilit na ipinagsawalang bahala ko na lamang ang lahat at inisip na baka guni-guni ko lang ang mga kakaibang napapansin ko noon. Hanggang sa isang araw, inaya ako ni Enrico na mamasyal sa bayan. At dahil sa naaliw ako ay hindi namin namalayang inabutan na pala kami ng dilim. Bandang 9:00 na kami nang nakarating nun sa baryo. Nag-ikot-ikot kasi kami sa bayan. Pagdating namin sa baryo ay hinatid pa ako ni Enrico sa bahay namin bago siya dumiretso pa uwi sa bahay nila. Ayoko sanang ihatid niya ako dahil sa may kalayuan pa ang bahay niya. Pero talagang mapilit ang kababata kong ito. Gusto niyang ligtas akong makakarating sa bahay dahil ayaw niya umanong mayari ako sa aking ama. Oras na may mangyari sa akin hindi maganda. Nang mga oras na yon, habang naglalakad kami ay biniro ko pa si Enrico at sinabihan kung may pagtingin ba siya sa akin ay sabihin niya na ng diretsahan. Hindi yung idadaan niya pa ako sa papasyal-pasyal at pagatid sa bahay. Parang hindi niya naman ako kilala na kung minsan inaabot talaga ako ng dilim bago makauwi sa bahay noon. Lalo na noong nakapanahunang nag-aaral pa kaming dalawa. Bakit? Kung sasabihin ko bang oo, may pag-asa ba ako? Biglang seryoso niyang sabi. Ako naman ang saglit na natigilang maglakad at napatitig dahil hindi ko inaasahang sasabihin niyan sa akin ni Enrico. Pero noong tumawa siya at sinabing nagbibiro lamang siya, saka pa lamang ako nakahinga ng maayos. Ito naman, masyadong siniseryoso yung mga sinasabi ko. Anya pa. Sa totoo lang Sir Seth, hindi naman mahirap mahalin si Enrico. Mabait ito at matulungin at mapagmahal sa pamilya. Pero ang pinakagusto ko sa lahat ay nagagawa niyang tiisin ang pag-uugali ko. Lalo na kapag tinutoyo na naman ako tinutopak. Alam niya kung paano at kung kailan niya ako susuyuin kapag nasa ganong estado ako ng pag-uugali noon. Kaya naman bata pa lang, espesyal na sa akin ang binata. Yun nga lang, parang may pagkatorpe yata ito. Ni minsan ay hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan. Sa bagay, paano ba naman siya magkakaroon ng kasintahan, Sir Seth? Wala naman siyang ginawa kundi ang bumuntot na lamang ng bumuntot sa akin noon. Lalo na nung nag-aaral pa lamang kami sa sekundarya. So ayun na nga, habang naglalakad kaming dalawa sa daang
Wala na mga kabahayan. Patuloy pa rin tumatawa ang binata. Maya-maya pa, nakakarinig na lamang kami ng panakanakang huni ng pato at para bang sinusundan kami nito. Lumalakas at tumihina ang tunog na yon. Kaya naman nagpalinga-linga kaming dalawa ni Enrico sa paligid para tingnan kung saan nagmumula ang tunog na naririnig namin. Pero nakailang beses na kaming nagpalinga-linga ay wala naman kaming nakikita dahil na rin sa madilim na ang paligid at walang kailaw-ilaw sa daan. Tanging liwanag na lamang ng buwan ang nagsisilbing ilaw namin sa daan noon. Maya-maya pa'y nakakarinig na rin kami ng mga pag-angil sa paligid. Anong ingay yon? Pagtatakang tanong ni Enrico. Hindi mo alam yung tunog na yon? Balik kong tanong sa kanya. Hindi sumagot si Enrico. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabihan akong magmadali na daw kaming maglakad para makauwi na ako sa bahay. Tahimik na sumunod lamang ako sa binata at hindi na nagsalita pa. Nang makarating nga kami sa bahay, ay kinumbinsi ko pa si Enrico na sa bahay na lamang siya magpalipas ng gabi noon. Nabukas na lamang siya umuwi dahil gabing-gabi na. Isa din sa mga rason ko kung bakit ayokong umuwi ang binata. Kinakabahan na rin ako ng mga oras na yon. Hindi ko mapigilang mag-isip ng hindi maganda. Gaya na lamang ng baka may kung ano mangyari kay Enrico sa daan kapag umuwi pa siya. Ano ka ba naman? Walang mangyari sa akin. Tsaka ang laki-laki ng buwan, oh. Tiyak maliwanag na maliwanag ang daan. Kaya anong ikinatatakot mo dyan? Relax ka lang. Oks ba yun? Wika pa ng binata. At sinamahan pa niya ng biro na kapag babae ang aswang. Tiyak ay hindi naman siya lalapain nun dahil maiinlabo man ang nilalang sa kagwapuhan niya. Tuloy, hindi ko napigilan ang sariling batukan ng babata akong yon. Kinakabahan na ako at hindi mapalagay. Pero biniro pa ako ng ganon. Pinilit ko siyang dun muna. Papakiusapan ko si Itay. Iba kasi talaga yung pakiramdam ko nung gabing yon. Huwag ka na nga mag-alala. Bukas na bukas din ibabalik ako dito at titiyakin kong walang mangyari masama sa akin, ha. Ayos na ba? Sige na, pumasok ka na. Lumalalim na yung gabi. Dahil sa nagmatigas talaga ang binata na kaya niyang umuwi sa kanila, wala na akong nagawa pa. Kahit na anong pilit ang gawin ko, ayaw talaga ng binata sa bahay na muna siya matulog. Kesyo maaga raw ang pasok niya bukas sa trabaho, kaya't kinakailangan niyang makauwi sa bahay nila at maghahanda pa siya ng mga kagamitan para sa trabaho noon. Nang tuluyan nang makaalis ang binata, nakapasok na ako sa loob ng bahay. Hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung bakit ganun na lamang kalakas ang kabang nararamdaman ko. Pakiwari ko, may hindi talaga magandang mangyari kay Enrico. Nung papaalis na siya, hindi ako mapakali, Sir Seth. Kaya ang ginawa ko, Tay, sundan natin si Enrico. Tawag ko kay tatay noon na nagpapahinga na sa silid niya. Sunod-sunod na pagkatok pa ang ginawa ko para lang magising siya kung sakali mang nakatulog na silang dalawa ni nanay. Nang mapabuksan na ako ng pintuan, tinanong ako ni tatay kung bakit. Sinabi ko naman sa kanya ang masamang kutob ko kung kaya't nagmadaling bumalik sa loob ng silid ang aking ama't may kinuha siya. Ako naman, mabilis nang lumabas ng bahay. Nagmadali na akong tumakbo para maabutan ng binata. Sumunod si tatay nun. Sumakto pa ang pagbuhos ng malakas na ulan, Sir Seth. Takang-taka ako gawa ng napakaliwanag pa kanina ng buwan. Nang ibig sabihin lang ay walang nagbabad ang ulan. Dahil kung meron man di sana, natabunan na ng ulap ang buwan kanina, di ba? Paulit-ulit kong tinawag si Enrico. Nagbabaka sakaling marinig niya ako. Pero nakailang beses nang tinawag ko ang pangalan ng binata ay
Wala pa rin akong makuhang sagot nun. Ganon din si tatay. Paulit-ulit niyang tinatawag si Enrico pero wala pa rin. Sinabi ko kay tatay na imposibleng makalayo kaagad si Enrico gawa ng kaaalis nilang kanina. Maya-maya pa, nakarinig ako ng malakas na pag-angil hindi kalayuan sa kinaroroonan namin. Kasunod nun, ang sigaw ng isang boses ng hindi ko makakalimutan kailanman. Boses yun ni Enrico. Sumisigaw siya at yung sigaw na yun ay tila ba nasasaktan. Habol ang hiningang nagmadaling tinuntun ko ang pinagmulan ng boses. At doon, Sir Seth, kitang-kita ko ang lahat ng nangyari. Nakahandusay na sa lupa ang katawan ng binata, habang may lalaking nanglilimahid sa langis ang nakadagan dito. Nagaangil ito, galit na galit, gigil na gigil. Nang tumigil ito, bigla itong tumingin sa akin. Grabe ang kilabot ko nun. Halos takasan na ako ng bait sa sarili. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Patrick yon. Ang pinagkaiba lang ay nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. Daig pang nagbabagang uling. Wala ding tigil sa pagtulo ang laway nito. Bukod pa sa laway na yon, may kung ano pang pula ang tumutulo sa bibig niya. Tumingin lang yun sa akin, Sir Seth, na para bang sinasabing panoorin mo ito. Walang ano-ano ay bigla niyang itinarak ang kamay niya sa mismong tiyan ni Enrico. Hindi ko alam, Sir Seth, pero sa harapan ko mismo nilapa ang kaibigan ko na yon. Tinitigan ko si Enrico. Sumisenyas ito. Yung parang pinapaalis niya ako. Tumigil ang nilalang na yun sa pinagagagawa niya. Tumayo ito. Naglakad papalapit sa kinaroroonan ko. Mabilis na nahawakan ng nanghihinang si Enrico ang paa ng nilalang. At kahit na hirap na siya, Sir Seth, sumigaw siya sa huling pagkakataon. Tumakbo ka na, Jasmine! Tumakbo ka na! Doon ako tila nagising. Dali-dali akong tumakbo. Lumuluha akong iniwan si Enrico doon. Habang tumatakbo ay naririnig ko ang malakas na sigaw ng kababata ko. At ang malakas na pag-atungal ng Patrick na yon. Hingal na hingal ako hanggang sa may nakita akong malaking puno nun. Doon ay huminto ako panandalian para mag-ipon ng lakas at makatakbo sa kabahayan para makahingi ng tulong. Habang nagkukubli, pilit na sinisilip ko ang pinanggalingan ko. Hanggang sa walang ano-ano, may tumakip sa bibig ko. Magwawala pa sana ako nun, pero nakita ko si tatay. Sumenya siyang wag ako maingay at ikalma ang sarili. Maya-maya pa, sa gitna ng mayayabong na damo at nagtataas sa mga puno, lumabas si Patrick. Walang pagdadalawang isip na kinasa ni tatay ang dala niyang baril. Yung baril na to, parang airgun po ito, Sir Seth. Ginagamit yun ni tatay sa pamamaril ng ibon tuwing pumapanik siya ng bundok. Alam kong tinamaan ang nilalang na yon. Gawa ng kahit papano, tumagilid ito. Umatras ito. Bumalik doon sa mayabong na parte ng gubat. Nung mawala ng nilalang, humingi kami ng tulong ng aking ama sa mga kapitbahay. Nang nagsilabasan ng mga ito, dali-dali akong tumakbo para balikan si Enrico. Grabe ang pangangatog ng katawan ko nun, Sir Seth.
Kitang-kita ko ang katawan niya. Dilat na dilat ang mga mata niya. Hindi na humihinga. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ko matapos malapitan ng bangkay ng kababata ko na ito. Hindi ko alam, pero yun yung nakaramdam ako ng sobrang hinagpis. Parang nawalan ako ng kapartner sa buhay noon. Nagsisi ako ng mga panahon na ito. Kung sana'y hindi na lang ako pumayag na ihatid pa ako ni Enrico sa bahay. Di sana, hindi niya sasapitin ang nangyari noon. Habang walang tigil sa pagtangis ay naalala ko ang huling babala sa akin ni Patrick. Marahil yon ang dahilan kung bakit pinatay ng pesting yun ang kababata ko. Halos wala na akong lakas na makauwi sa bahay. Si tatay naman ay agarang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Inaayos ang bangkay ni Enrico. Matapos matid ang bangkay ng kababata ko sa bahay nito, agaran nilang pinuntahan ang bahay kung saan namalagi ang binatang dayuhan. Kumbaga, ikukumpirma lang kung totoo bang nakita ko noon. Pero pagdating nila sa bahay na yon, ang tiyuhin na lamang nito ang nadatna nila. At kahit na anong bakas ni Patrick noon, wala silang nakita. Inimbestigahan ng tiyuhin ni Patrick tungkol sa binata kung may alam ba ito o may kinalaman sa pagkamatay nito ni Enrico. Umiling-iling lamang ito. At ang sabi niya ay bata pa lang nung huli niyang makita si Patrick noon. Kaya nung nagbakasyon ito sa bahay niya, buong puso niya yung tinanggap. Wala umano siyang alam sa kung anong nangyari kay Patrick. Kahit na may pagdududa, pinaniwalaan naman ng lahat itong tiyo niya. Dahil simulat sa pulay sa baryo na namin nanira ng matandang yon. Pero kahit papano, magdadalawang isip ka talaga, Sir Seth, gawa ng nung nagkasugat itong si Patrick, siya lamang ang gumamot noon. Matapos mailibing ang kababata ko, nakita ng mga magulang niya mga sulat na nakatago lamang sa aparador. Para sa akin ang mga sulat na yon. Isa-isa kong binasa ang sulat para sa akin. At doon ko nalaman na sekundarya pa lamang kami. May gusto na si Enrico. Hindi niya lang masabi dahil naunahan siya ng kaba at takot na baka hindi ko siya magustuhan. Doon ko rin naramdaman, Sir Seth, na may pagtingin ako dito sa kaibigan ko na ito. Sa takot ko, na baka bumalik pa itong si Patrick kapag nagkaroon ng mga taong umaaligid sa akin para manligaw noon. Hindi na ako tumanggap pa ng kahit sino na pumoporma. Isama mo pa yung pagkabigo ng puso ko dahil kay Enrico. Paulit-ulit kong sinisisi ang sarili ko noon, na dahil sa akin ay namatay ang kababata ko. Hanggang sa yon, nagising na lamang ako isang araw. Isa na akong matandang dalaga.